Angie po ang pangalan ko, 27 years old at may isang anak. Kamusta po ang lahat ng mga kapwa ko taga-subaybay sa horror channel na to? Sana po isang araw ay isa na ang padalang kwento ko sa mapapakinggan ko dito. Gusto ko po kasing i-share sa inyo yung isang kababalighan pero nakakalungkot na karanasan ko. Nangyari po ito sa isang passenger jeepney. May 3 taon pa lang ang nakakalipas. Pauwi na ako noon mula sa pinagtatrabahoan kong mini supermarket sa Recto. Stay in ako at tuwing weekend lang ako umuwi sa Angono. Nung gabing yun ay marami akong tinapos kaya hindi na ako umabot sa pila sa terminal. Maaga kasi ang last trip doon. Namroblema tuloy ako kung saan nasasakay dahil iyon lang naman ang alam kong sakayan pauwi sa amin. Sabi ng dispatcher ay maglakad-lakad ako sa bandang unahan dahil minsan ay may mga naliligaw na bumabiyahe doon. Gustong-gusto ko nang makauwi dahil sabi ng nanay ko ay may sakit ang anak ko. Kaya kesa tumunganga nakipagsapalaran na nga akong mag-abang at ilang sandali nga lang ay swerte namang may dumaan. Iilan lang ang sakay ng jeep. Nasa pangulo yata ako sa pagkakatanda ko. Pasado 11:00 na kasi noon. Doon na ako sumakay sa tabi ng driver dahil sumakto sa tapat ko ang paghinto niya. Agad akong nagbayad pagkasakay ko at sinabi ko kung saan ako bababa. Napatingin sa akin ng driver at sinabing malayo daw ang baba ko. Hindi na daw sana siya aabot doon dahil pagarahe na siya. Humingi ako ng pasensya. Nag-aalala kasi ako kung wala nang masakyan kung ibababa niya ako. Kailangan ko akong makauwi dahil may sakit ang anak ko. Napatango-tango naman ang driver. Mahaba-haba na rin ang tinatakbo namin at unti-unti nang nababawasan na ang pasahero hanggang sa ako na lang ang natira. Hindi naman ako nakaramdam ng takot dahil mukhang mabait naman ang may edad ng driver. Nang maya-maya pa ay napansin kong tila aligaga ang driver. Galaw siya ng galaw at iniuunat ang likod. Tapos ay hihimasin ang dibdib sabay buga ng hangin. Mayat maya ako na napapatingin sa tuwing ginagawa niya yon. Nang hindi na ako makatiis ay tinanong ko na siya kung okay lang ba siya. Ngumiti siya sa akin, sabay sabing okay lang siya. At huwag daw akong mag-alala dahil makakauwi ako. Maihahatid daw niya ako sa anak ko. Nagpasalamat na lang ako at hindi na kumibo. Pero hindi ko maiwasang hindi mag-alala kasi maputla ang tingin ko sa kanya at parang may dinaramdam nga siya. Sa isip ko, sakaling may madaanan pa kaming jeep na bumabiyahe ay lilipat na lang ako para makagarahe na si Manong. Napapasulyap ako kay Manong at gusto ko sana uli siyang tanungin pero pinili ko na lang manahimik. Ewan ko, hindi ko alam kasi kung bakit parang biglang nag-iba ang pakiramdam ko. Parang bigla akong nakaramdam ng kakaibang lamig na hindi naman galing sa pumapaspas na hangin. Tapos walang tigil sa pananayo ang balahibo ko. Pero hindi ko na lang pinansin. Nagulat pa ako nang makita ko yung arko papasok sa subdivision namin kaya bigla akong napapara. Bago ako bumaba ay abot-abot ang pasasalamat at paghingi ko ng pasensya kay Manong driver dahil pinilit niyang maihatid ako. Sinabihan ko ba siya na mag-ingat? Sa pagkakataong yon ay tumingin uli sa akin si Manong at ngumiti. Naglakad na ako papasok sa subdivision namin. Nasa bungad lang kasi yung bahay namin. Pero hindi pa ako nakakapasok nang makarinig ako ng tila pagkakaingay. Pagkalingon ko ay nakita kong pinagkakaguluhan ng ilang tao ang jeep na sinakyan ko na naroon pa rin. Napabalik ako at ganoon na lang ang pagkabigla ko nang makita kong inilalabas ng mga tao sa jeep ang wala ng buhay na driver. Ayon sa mga nakakita, napansin na lang daw nila yung jeep doon na
nakatigil. Nung may lumapit sa gawin ng driver ay nakita ngang parang wala ng buhay. Pero ang mas kinawindang ko ay nung marinig ko yung sinabi nilang may ilang oras nang patay ang driver dahil matigas na ito at malamang inatake. Nangatog ang tuhod ko at halos mawalan ako ng lakas nang mahipo ko mismo na matigas na nga si Manong driver. Napaiyak ako. Hindi ako makapaniwala kung paano siya tumigas agad. Buong biyahe kaming magkasama sa jeep niya. Nayatid pa niya ako at iilang minuto pa lang nga akong nakakababa. Parang napakahirap paniwalaan, kaso ayun at nakalatag na nga sa harap ko yung bangkay ni Manong. Nanginginig na nag-antanda ako at umusal ng taimtim na panalangin para sa kaluluwa niya. Nakakakilabot pero nakakalungkot din. Kahit hindi kami magkakilala, ay nagawa pa niya akong pagmalasakitan kahit multo na lang siya. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay Manong driver. Ako po si Eloisa. Kumusta po kayo? Nagtatrabaho po ako sa Valenzuela bilang clerk at sa Malabon po ako nakatira. Mahilig po ako manood ng mga nakakatakot na palabas sa telebisyon. Pero hindi ko akalain na makaka-experience ako ng kababalighan sa totoong buhay. Pauwi na po ako noon galing sa trabaho, mga bandang 9:00 na ng gabi. Pinag-overtime kasi kami ng boss namin dahil may pinatapos na trabaho. Kadalasan kasi hanggang 5:00 lang ang uwian namin. Sa sinakyan kong jeep ay mga nasa 10 siguro kaming sakay nun. Pagkaupo ko ay nagbayad agad ako at nakaidlip saglit dahil na rin sa pagod siguro sa trabaho. Nang pagmulat ko ng mata ko ay konti na lang ang sakay, nagbabaan ng iba at nasa potrero na kami. Isang estudyante at isang matanda ang natirang pasahero at meron pa sa tabi ng driver. Umurong na rin ako sa dulo ng jeep malapit sa pintuan. Wala na kasing masyadong pasahero. Nang nasa potrero na kami ay bumaba na ang matandang babae. Kaya kami na lang ng estudyante ang natira sa likod ng jeep at isang nasa harapan. Medyo madilim sa dinadaanan namin sa potrero. Kunti lang ang ilaw sa poste. Maya-maya lang ay biglang nagsalita ang driver habang nakatingin sa front mirror niya. Sumigaw siya na parang may pinapababa dahil baka mahulog pa ang mga yon at sagutin pa niya. Nagtaka kami ng estudyanteng kaharap ko. Kaya nagtanong na siya kung bakit kami pinapababa ng driver. Pasigaw pa niyang tanong dito. At sinagot siya ng driver na hindi kami ang pinapababa niya, kundi ang mga bata daw na nakasabit sa estribo ng jeep. Napaisip ako kung may something ba ang driver dahil wala naman kaming nakikitang mga bata. Pero kinilabutan din ako dahil malapit ako sa pinto ng jeep. Kaya sinabi ko din sa driver na wala namang nakasabit na mga bata. At lumingon siya sa akin at napakamot sa ulo at pinilit niya pa rin na meron daw talagang 2 bata at isang binatilyo na sumabit kanina. Pero bumaba na rin nung sinita niya. Habang umaandar ang jeep ay nagtatalo kami ng driver sa nakita niyang mga bata. Nakalagpas na kami ng potrero noon nang bumaba na ang lalaki sa harapan ng jeep. Pero bago pa paandarin ulit ng driver ang jeep ay bigla na lang umuga ang sinasakyan naming jeep na parang may tumalon sa ibabaw ng jeep. Kaya minabuti kong bumaba na din kahit malayo pa ako sa bahay. At sumunod na rin ang estudyante. Umandar na rin ang jeep palayo sa pwesto namin. Nagulat din ang lalaking nakasabay namin kanina. Bakit parang takot na takot kami? At sinabi ko na nga ang nangyari. Maya-maya pa ay sinabi niya sa amin na yung mga bata at isang binatilyo na nakasabit sa estribo ng jeep ay nakita niya din kanina. Pero
hindi daw mga normal na tao yon, kundi mga multo. Dahil yung binata ay durog ang muka pati kamay at puno ng dugo ang mga damit nila. Pero sa paningin ng driver ay normal silang tao. Hindi na lang daw siya nagsalita para hindi kami matakot. Para akong maiiyak sa takot nang sinabi ng lalaki yon. Kaya tinawagan ko na lang ang papa ko para magpasundo sa kanya. Nang nasa bahay na kami, ay hindi ko pa rin makalimutan ang nangyaring iyon. Kinuwento ko pa rin sa kasamahan ko ang nangyari. At sinabi niya sa akin na baka daw ang nagmumulto ng mga bata at binatilyo ay yung mga badyaw na nahulog sa jeep at nasa gasaan mga 1 buwan na ang nakalipas. Kasi may naranasan din daw ang ate niya nung nakaraan, katulad sa nangyari sa akin at parehong-pareho sa kwento ko. Lagi kong nadidinig noon na sinasabi ng mga matatanda sa amin na napakalabasin ko daw. Hindi ko alam noon kung anong ibig sabihin nun. Basta ang alam ko, maliit pa lang ako Madalas na akong makakita ng mga entity. Kahit hanggang ngayong malaki na ako. At isa sa mga karanasan ko na yan ang gusto kong i-share sa mga kagaya kong avid listeners dito. Hello, ako nga po pala si Kara. 2 years ago po nang mangyari sa loob ng jeep yung isa sa hindi ko makakalimutang experience ko. Mula sa trabaho ko sa Kabuyaw ay dumiretso ako sa Santa Rosa Med para palitan sa pagbabantay yung kapatid kong lalaki. Past 12 midnight na po nun. Sumakay ako ng jeep pa Balibago at since bakante yung upuan malapit sa pinto ng jeep doon ako kaagad na upo. Sinipat-sipat ko muna yung iilang mga kasakay ko nun. Ganon po yung nakasanayan ko. Pasimple kong tinitignan yung mga pasahero kasi baka mamaya may nakasakay palang masasamang loob doon. Napaparanoid kasi ako lalo't ganung hating gabi na. Medyo may kadiliman sa loob ng jeep kaya hindi ko masyadong mabistahan pero tingin ko naman ay safe dahil karamihan ay may edad ng babae. Sobrang pagod ako noon kaya hindi ko maiwasang mapapikit-pikit. Tapos nagulat na lang ako nang biglang promeno ng malakas yung jeep. Kaya napadilat ako. Tumanaw ako sa harapan pero wala naman akong nakitang sukat ikapreno niya. Kaya napabulong ako ng kaskaserong driver. Sabay simangot. Napatingin ako sa rearview mirror at nakita kong nakatingin sa akin ang driver. Noon ko naalala na hindi pa pala ako nagbabayad. Kaya dumukot ako ng barya at ipinakisuyo sa matandang katabi ko. Pero hindi iyon tuminag ni tumingin sa akin. Inulit ko ang pagkikisuyo ng bayad. Nakabitin ang kamay kong may hawak na barya sa ere pero walang umaabot nun. 3 yung nasa tabi ko at 4 yung nasa tapat. Tapos wala man lang talagang kumikilos. Sa isip ko, grabe naman tong mga taong to. Parang mga patay na lukan. Yung driver, titig na titig lang sa akin sa salamin. Hindi man lang din sabihan yung pasahero niya na pakiabot na lang ang bayad ko. Isa pa din Noon siya nagbagal ng takbo at bahagyang lumingon sa akin. Sabi niya, bakit daw hindi na lang ako lumapit? Nagmamaneho daw siya, alangan namang pahabain niya ang kamay niya na parang si Elastic Man para lang abutin ang pamasahe ko. Nainis ako sa inasal ng driver dahil napakasungit at walang konsiderasyon kaya tinarayan ko din siya. Sabi ko na hindi ko naman sinabing pahabain niya ang kamay niya at abutin ang bayad ko. Malamang ka ko, doon ko pinapakiabot yun sa mga pasahero niyang manhid at walang pakialam. Tumawa ng nakakainsulto yung driver sa sinabi ko kaya lalo akong nabuisit
Tinanong ko siya kung anong nakakatawa. Ang sagot niya sa akin, ang lakas daw ng trip ko. Na-high blood na talaga ako noon sa driver at sa mga pasaherong walang katinag-tinag. Mga manhid talaga. Bigla uling nagsalita yung driver at sinabing mabuti pang magbayad na ako at mahirap na daw, baka bigla ko siyang takbuhan. Sagot ko naman kung anong gusto niya, tumayo ako, umaandar ang jeep. Parang siya pa yung pikang-pika nung sabihin niyang gamitin ko ang utak ko at umusod-usod ako sa upuan para makalapit sa kanya. Ako naman ang tumawa sa kanya at sa inis ay nasabihan ko siyang tanga. Paano ko ako gagawin yon? Ano yun? Kakandungan ko yung mga pasahero para lang makalapit sa kanya? Biglang preno ng malakas yung driver na muntik ko nang ikasubsob. Hinarap ako ng gigil na driver at tinanong kung sinong pasahero daw ba ang sinasabi ko. Ako lang daw mag-isa, yung sakay niya. Bigla akong natigilan at napatingin ako sa mga kasakay ko. Noon ko napansin na sa buong pagsasagutan namin ng driver, wala man lang talagang kumikibo. Lahat sila ay diretso lang ang upo at tingin na parang wala kami sa paligid. Sinigawan ako ng driver at tinanong kung may nakikita ba akong tao. Hindi kaagad ako nakasagot nun. Nagsisimula na kasi akong panlamigan at panlakihan ng ulo sa nabubuong hinala sa isip ko. Sinabihan ko ang driver na kung pwedeng buksan niya ang ilaw. Nabuisit ang driver at sinabihan akong nag-aadik yata ako, pero sumunod naman siya. Nang lumiwanag sa loob ng jeep ay ganoon na lang ang pagkasindak ko nang wala ni isang pasahero akong makita maliban sa akin. Pakiramdam ko noon ay may nakasaklob na kahon sa ulo ko sa sobrang panlalaki nito. Nagtindigan na din yata lahat ng buhok ko sa katawan sa sobrang kilabot. Sabi ng driver, "Oh, ano? May nakita ka ba? Lakas ng tama mo, miss." Sabay patay uli ng ilaw. Pero hindi ko na magawang sumagot sa kanya dahil nung pinatay niya ang ilaw ay muling lumitaw yung mga pasahero niyang ako lang pala ang nakakakita. Sinabi ko sa kanya na may iba pa talaga siyang mga pasahero. Hindi lang niya nakikita. Tinawag akong buwang ng driver at sa galit ay pinababa na lang ako. Hello po. Rizaan nga po pala ang pangalan ko. May gusto po akong ibahagi sa inyo na naging karanasan ko nung college pa lang ako. Alam ko din po na marami ang hindi maniniwala sa kwento ko pero gusto ko pa rin pong i-share. 17 years old po ako nang mabuksan ang third eye ko. Hindi ko rin po alam kung paano mapasara yon. Natatakot na rin po kasi ako. Kahit po ang bunso kong kapatid ay bukas din ng third eye. Nakakakita din siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Sabi ng mama ko ay nasa lahi daw namin ang mga nakabukas ang third eye dahil albularyo ang lolo ko na tatay ni mama na nakatira sa Antique. Natatandaan ko pa noon na pauwi ako galing school. Mga 6:00 na ng gabi yon. Nag-aantay ako ng jeep papuntang bayan. Doon kasi ang bahay namin. Nasa tapat ako ng ospital nag-aabang ng masasakyan. Maya-maya pa ay may dumating na 2 babae para mag-abang din ng jeep. Maraming jeep na dumadaan pero iba ang destinasyon. Medyo matagal din bago may dumating na jeep papuntang bayan. Pumusina iyon sa harapan namin, sabay sabing babayan siya at sumakay na kami. Natawa naman ako sa sinabi ng driver dahil bakit niya pa kami pinapasakay, punong-puno yun at may nakaupo pa sa may pinto ng jeep. Kaya sinabi ko yun sa driver na hindi ako sasakay dahil puno na. Napakunot ang noo ng driver nang sinabi ko yun. Sabay tingin sa loob niya.
Ganoon din ang dalawang babae na katabi kong nag-aabang at parang nagbubulungan sila at nagtataka sa sinabi ko. Pagtapos ko sabihin ayon ay pinaandar na ng driver ang jeep niya. Habang tumatakbo ang jeep ay nagulat ako sa nakita ko dahil 2 pasahero lang ang laman niyon. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako sa nakita kong mga pasahero sa loob ng jeep kanina. Pero kinilabutan ako dahil kitang-kita ko talaga na maraming sakay ang jeep. Hindi din naman malabo ang mata ko dahil huminto sa harapan namin ang jeep at nababasa ko pa din naman ang mga signboard ng jeep. Pati plate number nga. Dahil natakotin ako sa nakita ko, kaya nagmadali na akong umuwi at nag-tricycle na lang ako. Mahal kasi ang pamasahe papuntang bayan kapag nag-tricycle kaya nagtsatsaga na lang akong sumakay ng jeep papasok sa school. Pag uwi ko ng bahay ay kinuwento ko kina mama ang nangyari. Sinabi niya na baka nakabukas daw ang third eye ko kapag ganun na ako lang ang nakakakita. Ang mabuti kong gawin daw ay magdasal na lang at kontrahin ng masamang pangitain. Kinabukasan nang may mapanood kami sa balita, may nadisgrasya daw na jeep kagabi na papuntang bayan. Nang makita ko ang itsura ng jeep at ang plate number nito, ay kinilabutan ako dahil iyon ang jeep na huminto sa harapan ko kahapon. Tandang-tanda ko pa ang plate number nun. Patay daw ang lahat ng sakay, pati ang driver. Naiyak ako nang malaman ng balitang yon. Baka kung sakay ako ng jeep na yon, ay isa din ako sa namatay. Ang sabi ni mama, pwede din daw na iniligtas ako ng mga kaluluwang ligaw. Hindi lang isang beses nangyari sa akin ang kababalaghang ganon. Minsan pa din napapasok ako sa school, mga 7:00 ng umaga. Nung nakasakay ako sa jeep, ay nakita ko ang pasaherong lalaki na nakaupo sa unahan na walang ulo. Napapikit na lang ako dahil sa takot. Hindi ko naman alam ang gagawin ko ng oras na yun sa mga ganong pangitain. Nalaman ko na lang nang sinabi ko ulit sa mama ko na kailangan daw ay babatukan o di kaya ay sasakloban ng pulang tela ang nakitang walang ulo. Dahil kapag hindi ko ginawa ay mamamatay daw yon. Sa ngayon ay naghahanap na kami ng paraan para mapasara ang third eye. Dahil hindi ko na rin kinakaya minsan ang mga nakikita kong kababalaghan. Hello po sa inyo mga kapasta, lalo na po sa mga narrator natin. Sandra po ang pangalan ko, 23 years old at taga Montalban, Rizal. May karanasan din po ako na gustong ibahagi sa inyo. Pero hindi lang po ako ang naka-experience nito. Madami po kami noon. Pero yung iba hindi namin kakilala. Kasama ko rin po yung pinsan kong si Owa. Si Owa nga po pala, siya talaga yung unang nakikinig dito sa channel na to. Kapipilit niya sa akin, napilitan na rin akong makinig kahit natatakot ako. Hanggang sa napansin ko na lang na nagiging addict na rin ako. Hindi po sa ibang bagay, kundi sa pagkikinig dito sa channel nyo. Lagi nga rin akong nakaabang sa bawat pag-upload nyo ng mga kwento. Sabi ni Owa, bakit daw hindi namin itry na ipadala din dito yung nangyari sa amin noon sa isang jeep. Kaya eto, sana po ay mapansin nyo. Galing kami ni Owa noon sa Antipolo. May kinita kaming mga kaibigan namin. Banding-banding ganon. Nalibang kami at di namin namalayan ng oras kaya ginabi na kami ng uwi. Malayo-layo din pong biyahe yun. Kung si Owa na isang binabae, takot sa mga multo daw. Ako naman takot sa tatay ko dahil tiyak, sermon malala ang aabutin ko nun. Nakasakay na nga po kami sa jeep nun. Pauwi sa amin sa Barangay San Isidro. Sa dulo sa may pinto ako nakapwesto, tapos si Owa ay sa tabi ko.
puno yung jeep na nasakyan namin. Bihira na lang kasi ang pumapasada pag ganoong gabi na. Habang nasa biyahe, itong baklang Owa walang tigil sa kakabulong sa akin. Ba't daw ganon ang tsaka-tsaka ng mga kasakayan namin? Natawa ko, wag ka ko siyang maingay at baka madinig siya ng mga yon. Pero hindi talaga siya matigil. Kaya daw siguro kanina pa siya giniginaw at nagtatayuan ang mga balahibo niya dahil ang mga kasakay namin ay puro mukhang maligno. Nabatukan ko tuloy siya habang nagpipigil sa pagtawa. Malamig naman kasi talaga ako dahil malakas ang hangin tapos ang bilis pa magpatakbo ng driver. Maya-maya ay natahimik ang bakla. Pagtingin ko nakatulog na pala. Nakakaantok kasi talaga yung lamig. Kaya lang, ang ipinagtataka ko, parang hindi naman sa labas ng jeep nang gagaling yung kakaibang lamig na yon, kung hindi sa loob mismo. Napahalukip-kip na lang ako at pumikit. Maya-maya ay may narinig akong pumapara. Boses babae yon. Pakaramdam ko ay nasa tabi lang namin ni Owa. Pero mahina sa pandinig ko yung boses niya. Parang nasa malayo na nag-e-echo at tinatangay ng hangin yung boses niya. Parang ganun po. At dahil nga mahina yung pagpara niya, hindi huminto yung driver. Kaya inulit niya. Hindi pa rin siya nadidinig ng driver. Naiinis na ako nun. Sa isip ko paano kaya siya madidinig ng driver? Boses ipis siya. Napakahina. Sa pangatlong pagpara niya na hindi pa rin siya pinansin ng driver, hindi na ako nakatiis at sumigaw na ako sa driver ng kuya para daw. Nakasabay ko pang sumigaw ng para maging yung iba pang mga pasahero at si Owa na hindi pala tulog at nabuisit na rin sa hina ng pagpara ng babae. Biglang hinto yung jeep. Muntik na kaming mapasubsob. Napalinga ako sa labas at nakita ko na nasa gitna na pala kami ng tulay ng Lovers. Wala namang bahay doon at ilog ang magkabila nun. Bakit kaya doon pumara? Ang dilim-dilim pa. Inabangan ko kung sino ang bababa at kung saan pupunta. Pero walang dumadaan sa harap ko para bumaba. Nagkatinginan kaming mga pasahero at tinignan ang kanya-kanyang katabi kung sino yung pumara at bababa. Pero wala ngang bumaba. Napalingon yung driver sa likod at tinatanong kami kung bumaba na raw ba yung pumara. Sabi namin ay wala namang bumaba. Napakamot sa ulo yung driver at pinagalitan kami. Bakit daw kami sabay-sabay na pumara kung wala naman palang bababa? Nagkagulo na ang mga pasahero sa pagsasabi na may pumara nga. Kaso sobrang hina ng boses niya kaya tinulungan naming pumara. Ang tanong lang, sino nga yung pumara? Bakit wala namang bumaba? Napatingin ako sa lalaking nasa tapat ko at tinanong ko kung may nakita ba siya. Kasi kaming dalawa lang yung nasa pinto. Pero wala nga daw. Sa puntong yon, nag-inarte na ang baklang Owa at kinikilabutan daw siya. Kasi parang sa hukay daw galing yung boses ng pumara. Nag-agree naman lahat sa kanya at nagkatakutan na. Hindi ako nakakibu agad kasi ganoon din talaga yung dinig ko na parang hindi normal yung boses niya. At napansin ko rin na nawala yung kakaibang lamig na naramdaman namin. Yung driver natakot din yata kaya biglang pinasibad ng mabilis yung jeep. Hanggang sa kinabukasan, hindi pa rin kami matigil ni Owa sa kakakwento tungkol sa babaeng pumara sa gitna ng tulay. Ako po si Joanna, taga Batangas at isang college student.
tungkol po sa kababalaghan ang gusto kong ibahagi sa inyo. Nung una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga ganon. Abala din kasi ako sa pag-aaral ng mga panahong iyon. Huli ko na rin nalaman na meron pala akong third eye nang minsang may makasakayan akong matanda sa jeep. Papasok na ako noon sa school. Nag-aabang ako ng jeep na masasakyan nang may tumabi sa akin na matandang babae. Nakaalampas siya ng itim at medyo may kapayatan. Hindi ko siya kilala sa pangalan pero palagi ko siyang nakakasabay sa pag-aabang ng jeep. Palagi din siyang nakangiti sa akin. Nang may dumating ng jeep ay pinauna ko na ang matandang sumakay. Medyo maluwag ang jeep noon dahil maaga pa. Sinabi ko din sa matanda na ako na ang magbabayad ng pumasahe niya. Nang binayad ko yun sa driver ay sinabi kong kakasakay lang at 2. Nakita ko sa salamin na parang nagtataka ang mukha ng driver sa sinabi kong yun. Maya-maya pa ay nagpaalam na ang matanda na bababa na pero hindi siya narinig ng driver. Kaya ako na lang ang sumigaw at tuminto naman ang jeep. Inalalayan ko pa ang matanda sa pagbaba niya at nginitian pa niya ako bilang pasalamat siguro. Napansin kong pinagtitinginan ako ng mga pasahero at may nagbubulong-bulungan na parang ang tingin sa akin ay baliw ako. Hindi ko sila maintindihan kaya binaliwala ko na lang. Maraming beses pang nasundan ng palaging pagsabay sa akin ng matandang babae. At ang pinagtataka ko pa ay palaging yun din ang suot niya. Kung ano-ano na rin ang pumapasok sa isip ko kung bakit kaya palagi kong nakakasabay ang matandang babae sa pag-aabang at pagsakay ng jeep. Di ko na lang din sinabi kina mama dahil baka nagkataon lang naman. Isang umaga noon ay may pupuntahan akong birthday party ng kaibigan ko. Habang nag-aabang ako ay lumapit na naman sa akin ang matandang babae. Nang pumara ako ng jeep ay sumakay din siya at sa tabi ko ulit siya naupo. Hindi ko na sana siya papansinin kaso parang may hinahanap siya sa bag niya. Nang tinanong ko siya ay naiwanan daw niya ang wallet niya. Kaya ang sabi ko ay ako na ulit ang magbabayad. Nagtaka na naman ang driver ng jeep nang inabot ko ang bayad at sabay sabi kong 2. Napalingon din ang mga pasahero nang madinig nila yon. Sobra na ang pagtataka ko sa nangyayari. Sabay din kaming bumaba ng matanda at kahit medyo malayo na ang jeep ay nakatingin pa rin sa amin ang mga pasahero. Nung kinausap ko ang matanda, tinanong ko siya kung saan ba siya nagpupunta palagi at natitsyempo na nagkakasabay kami sa jeep. Medyo naluluha pa siyang sumagot na dinadalaw daw niya ang asawa niyang namatay mga 1 buwan na ang lumipas. Medyo maaga pa naman nun kaya sinamahan ko muna ang matanda para dalawin na rin ang asawa niya. Iniwan ko muna sandali ang matanda sa puntod ng asawa niya para lumabas at bumili ng kandila dahil wala siyang dala. Nang makabalik na ako ay nawala na doon ang matanda. Saglit lang naman akong bumili kaya itinanong ko yun sa babaeng nagtitirik din ng kandila sa katapat na puntod. Nagulat ako sa sinabi niya na wala naman daw akong kasamang matanda pagdating ko doon. Hindi ko na talaga alam ang nangyayari. Noong una sa jeep ay pinagtitinginan ako ng mga pasahero na parang may kausap akong multo kapag kausap ko ang matanda. Ngayon naman, pumasok kami ng sementeryo na kasama ko ang matanda pero wala naman akong kasama. Kaya umalis na lang ako dahil baka umuwi na siya. Baka di lang napansin nung pinagtanungan ko sa katapat na puntod. Kinabukasan nag-aabang ako ng jeep. Inaantay ko ang matanda na palagi kong nakakasabay pero hanggang sa makasakay ako ay hindi siya dumating. Kaya naisipan kong bumaba ng sementeryo. Baka sakali na nandoon siya. Pagpasok ko doon ay may nakita akong nililibing katabi ng puntod ng asawa ng matanda.
Lumapit ako at tinanong ko kung sino ang nililibing. Sinagot naman ng babae na nanay daw niya habang hawak niya ang litrato nito na naka-frame. Nang inilapag niya iyon sa puntod ay kinilabutan ako sa nakita ko dahil siya ang matandang palagi kong nakakasabay sa jeep at kahapon lang ang huli. Imposible daw yun, sabi ng anak niya, dahil 10 araw na daw simula nang mamatay ang nanay niya. Namatay daw dahil sa aksidente ang sinasakyan niyang jeep papunta sa sementeryo. Palagi raw kasi yun dumadalaw sa tatay niya. Kinilabutan ako sa sinabi ng anak ng matanda at nasagot din ang mga tanong ko ng ilang araw. At dahil bukas pala ang third eye ko, kaya nakikita ko ang multo ng matanda. Ako po si Mara. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kwentong karanasan nung isang driver ni Papa na pinapamasada niya ng isa sa 2 jeep namin, si Mang Bodo. Ang totoo nagkabaliktad lang sila ng sitwasyon sa buhay. Dati din siyang operator ng jeep nung araw pero nalulong sa bisyo at naibenta ang pundar na sasakyan. Si Papa naman, nung maliliit pa kami, ay nag-extra ng pasada sa kanya hanggang sa sinuwerteng makapag-abroad at nakapagpundar ng 2 pampasadang jeep. Nakiusap siya kay Papa na kunin siyang driver. Ayaw sana ni Mama dahil sa hindi magandang reputasyon ni Mang Bodo. Pero mabait kasi si Papa at naniniwala siyang nagbago na ito. Bigyan daw ng pagkakataon para may pagkakitaan. Wala nang nagawa si Mama kaya ayun nga, ipinalabas sa kanya ni Papa yung isang jeep at sa gabi niya ibinabiyahe. Okay naman yung mga unang buwan. Walang naging problema si Papa. Maayos at kumpleto lagi ang boundary na ibinibigay ni Mang Bodo at walang naging aberya. Kung meron man ay si Mang Bodo na rin mismo ang nag-aayos kaya nakakalibre na rin si Papa sa mekaniko. Pero isang gabi, kung kailan kasama pa si Papa, saka may nangyari na muntik nang ikawala uli ng tiwala niya kay Mang Bodo. May kinatagpong kaibigan si Papa noon sa may monumento. Magkakainuman sila kaya hindi pinayagan ni Mama na magdala ng motor si Papa at mag-taxi na lang daw. Pero nung nag-aabang na siya ng taxi pauwi, bandang 1:00 na raw yon, tiyempong nadaanan siya ni Mang Bodo kaya sumakay na siya sa tabi nito. Ang ruta nga pala ng jeep namin Malanday to Monumento at taga Malanday po kami. Mangilan-ngilan daw ang pasahero nun kasi nga ay alanganing oras na. Dahil nakainom ay antok na rin si Papa nun at napapapikit-pikit na. Huling tingin daw niya ay lagpas na sila ng dalandanan nun nang bigla na lang bumreno ng malakas si Mang Bodo. Sa lakas ay napasubsob daw si Papa at nauntog kaya napamura siya ng malakas, pati na yung nasa 3 pasahero sa likod. Pagtingin daw niya kay Mang Bodo ay tulala at nanginginig itong nakahawak sa manibela. Sabi daw sa kanya ay may nabundol siya na bigla na lang tumawid. Nagulat daw si Papa at parang bigla siyang nahulasan sa klasingan. Buwaba siya agad ng jeep at tinignan ang nabundol ni Mang Bodo. Pero laking gulat niya nang wala naman siyang makitang tao sa harap ng jeep. Pinatodo niya ang headlights dahil madilim sa bahaging yon at mangilan-ngilan lang ang dumadaang sasakyan. Pinababa niya si Mang Bodo at sinabing wala namang tao doon. Sinilip nila ang ilalim ng jeep at nilibot ang paligid dahil baka humagis o napailaliman. Bumaba na rin yung pasahero nila at nakitingin pero wala ngang tao o kahit hayop doon. Kaya tinanong niya kung bakit nasabi ni Mang Bodo na may nabundol siya.
Nagkakandautal naman yun sa pagpapaliwanag. May bigla nga daw tumawid kaya bigla siyang nagpreno at kitang-kita niya nang bumangga iyon sa hood ng jeep. Ang kaso ay wala nga silang makita doon. Naiiling na pinabalik na niya sa manibela si Mang Bodo. Humingi din siya ng pasensya sa pasaherong naabala. Habang hinihimas ang ulong na bukulan ay sinermonan niya si Mang Bodo na baka naman daw bumabalik na naman ito sa dating bisyo kaya ganon. Pero tigas na pagtanggi nito at sinabing nagbago na daw talaga siya. Nakababa na yung 3 pasahero noon kaya silang 2 na lang daw sa jeep pero hindi pa rin kumakalma si Mang Bodo. Nanginginig pa rin daw ang mga kamay nito at panay ang sulyap sa rearview mirror. Kaya napapasilip din si Papa. Tinanong niya kung anong sinisilip nito doon. Sabi ni Mang Bodo, yung babae daw kasi, hindi pa bumababa, malapit na sila. Paglingon ni Papa, wala naman siyang nakitang tao. Kaya sinabi niya dito na kanina pa bumaba yung 3 pasahero nila. Wala na silang sakay. Pero ipinilit daw ni Mang Bodo na may isa pang babae sa dulo. Lumingon daw si Mang Bodo doon at tinanong yung sinasabing pasahero kung saan ba bababa. Pero bigla na lang nanlaki ang mga mata at nagsisigaw si Mang Bodo. Kamuntik na naman daw siyang mapasubsob sa lakas ng pagpreno nito. Paghinto ng jeep ay bigla daw bumaba si Mang Bodo. Nagsisigaw at takot na nagtatakbo. Iniwan na siya doon. Nagulat talaga si Papa sa inasal niya. Siya na ang nagmaneho ng jeep pabalik sa garahe. Kinabukasan, pinuntahan niya si Mang Bodo at kinausap. Humingi ng pasensya si Mang Bodo at tatanggapin daw niya kung hindi na siya papayagan ni Papa na maglabas ng jeep. Pero pinaninindigan niyang totoong may nabundol siya. Nung nakahinto daw sila sa lugar na yon, ay napansin daw niyang may sumakay na babae. Iyon nga daw yung huling pasaherong sinasabi niya. Nung lingunin niya para tanungin, ay biglang nagbago ang anyo. Nagmistulang bangkay na duguan, kaya siya natakot at napatakbo. Kumusta po? Ako po si Cherry. Isa po akong kasambahay dati sa Marikina, pero ngayon po ay sa Cavite na ako namamasukan. Bago pa lang ako sa trabaho ko nang maranasan ko ang nakakakilabot na pangyayari para sa akin. Ang lugar ng amo ko ay sa loob ng village. Malaking bahay ang mga nasa paligid. Mayroong bakanteng lote na malapit lang sa bahay ng amo ko. Mga lumang parte ng sasakyan ang nandoon at isang jeep na hindi na ginagamit. Nadadaanan ko yun kapag inuutusan ako ng amo ko sa convenience store na nasa loob din ng village. Kapag talaga dumadaan ako doon ay hindi pwedeng tatayo ang mga balahibo ko. Hindi ko alam pero kinikilabutan talaga ako. Isang beses, ginabi ako ng uwi noon galing sa kapatid ko. Dahil day off ko naman, naglakad na lang ako papasok ng village dahil wala ng tricycle na nakaparada sa kanto. Habang naglalakad ay pakanta-kanta pa ako. Nang malapit na ako sa bakanteng lote, ay may nakita akong batang lalaki na patakbo-takbo doon. Nagtaka ako dahil mga 11:00 na ng gabi noon. Pero may bata pa rin naglalaro sa labas. Mahigpit sa village na yon. May curfew din para sa mga menor de edad. Tumakbo siya sa loob ng jeep. Nang lalapitan ko na siya para itanong kung saan nakatira doon sa village para maihatid ko na, ay bigla siyang nawala sa loob ng jeep. Kahit kitang-kita ko na pumasok siya doon, kaya bigla akong napaatras dahil biglang nanlaki ang ulo ko na parang may katabi akong kakaibang nilalang. Kaya nagmadali na akong lumabas ng bakanteng lote at tumakbo na lang pauwi sa bahay ng amo ko.
Pilit ko nilang inaalis sa isip ko ang nakita kong yon. Baka guni-guni ko lang ang nakita kong bata. Kinabukasan ay ikinuwento ko yun sa kasama kong kusinerang matagal nang naninilbihan sa amo namin. Ang sabi ni Manang Edel ay hindi raw tao ang nakita ko, kundi isang kaluluwa ng bata. Madalas daw nagpapakita ang batang lalaki sa bakanting lote kung saan nandoon ang jeep. Balita daw kasi na yung batang nagpapakita doon ay namatay sa aksidente sakay ng jeep na nasa bakanting lote. Siya lang daw ang hindi nakaligtas, kaya binabalik-balikan pa rin daw ng bata ang jeep na dahilan ng pagkamatay niya. Hindi naman ako mahilig maniwala agad sa mga kwento, pero hindi ko alam kung bakit ganun na lang ang kilabot ko kapag dumadaan ako sa bakanting lote. Isang beses pa ulit nang makauwi ako ng gabi ay nakita ko na naman ang batang lalaki ng malapitan. Nakasuot pala siya ng uniformeng puti. Sa pagkakataong yun ay nilakasan ko ang loob ko at tinanong ko ang bata kung bakit is oras na ng gabi ay naglalaro pa rin siya at saan siya nakatira. Sinagot naman niya na sa jeep daw siya nakatira at mag-isa lang daw siya doon. Pagtapos noon ay dumiretso na ang bata sa jeep na sira. Susundan ko pa sana siya kaso nga lang baka katulad din nung nakaraan ay bigla na naman siyang mawala. Kaya naisip kong umuwi na lang din ako. Iniisip ko pa rin ang batang lalaki habang naglalakad ako palayo na nasa lote. Pero hindi ko alam bakit bigla ako napalingon ulit sa may jeep. Pagtingin ko ay wala akong makitang bata sa loob noon. Kahit medyo malayo na ako ay tanaw pa rin naman ang jeep. Naglakad na ulit ako palayo nang biglang may sumitsit sa akin at paglingon ko ulit ay nakita ko na ang bata at ang damit niya ay puro dugo na. Para akong maiihina sa takot sa nakita ko at nagtatakbo na ako palayo. Kinabukasan, nagpasya ako na kumausap na ng pari para mabendisyonan ang jeep na yon. Ipinaalam ko rin yon sa amo ko at sumang-ayon naman sila. Simula naman nang mabendisyonan na ang jeep ay wala na ang batang nagpapakita doon. Siguro ay tahimik na rin ang kaluluwa niya. Ito pong ibabahagi ko po sa mga tagapakinig ay karanasan ng asawa kong si Lito na kinuwento niya lang sa akin. Nangyari daw po ito noong binata pa siya at hindi pa kami magkakilala. Ako po si Nonet na tubong Bicol. May asawa at 3 anak. Sa ngayon po ay nagmamaneho ng jeep ang mister ko. Hindi na po ito yung original na jeep na ipinamana sa kanya ng yumao niyang tatay. Ako naman po ay bantay sa maliit naming sari-sari store. 1998 pa nang mangyari yung karanasan niyang yon sa isa sa madilim na bahagi ng National Road ng Quezon Province. Yung jeep na yon ay salita nilang inilalabas ng tatay niya. Yung tatay niya sa araw at siya sa gabi. Pero dahil may edad na ay ipinaubayan na nito sa asawa ko ang pamamasada. At isa pa ay dati kasi siyang albularyo at mas gusto niyang ipagpatuloy ang dati niyang gawain noon na panggagamot sa mga kapitbahay na humihingi ng tulong sa kanya. Kaya napunta na ng tuluyan kay Lito ang jeep. At iyon na ang naging kasakasama niya mula nang makilala niya ako hanggang sa ikasal kami. At bilang jeepney driver ay hindi na rin mabilang ang mga karanasan niya sa daan. Pero may isang karanasan siyang kakaiba sa lahat kasi hindi aksidente o road rage ang naengkwentro niya sa daan, kundi mga kakaibang nilalang na hindi niya alam kung anong uri. Bumibiyahe daw siya ng gabi noon. Hindi pa man kagabihan, mga pasado 9:00 nga lang daw pero sa mga taga-probinsya ay gabi na yon. Kaya wala nang gaanong tao sa daan
May ilan daw siyang sakay, siguro ay mga 7. Kasalukuyan nilang binabagtas ang malawak na kalsada nang bigla siyang maputukan ng gulong. Mabuti at mabilis siyang nakapagminor. Huminto siya at nagsabi sa mga pasahero na kailangan niya lang magpalit ng gulong. Nagtatakutan daw ang mga pasahero dahil nasa ilang na lugar sila. Madilim at may naglalakihang mga puno. Siya din naman ay kinakabahan pero no choice siya. Kesa naman daw matenga sila ng magdamag doon. Mabuti na lang din at lagi siyang may reserba at piyesa. Kaya mabilis din niyang naayos yon at muli na silang tumakbo. Hindi pa sila nakakalayo doon nang bigla naman silang makaamoy ng mabaho. Pamilyar sa kanya ang amoy na yon, amoy asupre. Naalala niya ang sinabi ng tatay niya na ganoon daw ang amoy ng mga demonyo o maligno at engkanto. Palinga-linga siya at sinubukang tuntunin ng ilong ang pinanggagalingan ng amoy. Hanggang sa mapatingin siya sa rearview mirror at may nakita siyang mapupulang pares ng mga mata na tila nagbabaga. Maiitim na tao ang nagmamay-ari ng mga matang yon na nakaupo sa bawat pagitan ng mga pasahero niya. Nasindak siya sa nakita kaya pabigla siyang lumingon at tama nga ang tingin niya. May iba pa siyang pasahero bukod sa mga normal na tao. Siyempre pang gulat at takot ang reaksyon niya kaya tinanong siya ng mga pasahero kung anong nangyari. Pero imbes na sumagot ay inihinto niya ang jeep at bumaba. Sa pagtataka naman ng mga pasahero, sigurado siyang hindi iyon nakikita ng mga pasahero niya at ayaw niyang magkagulo sila sa takot. Nagpalakad-lakad daw siya habang ipinapagpag ang mga kamay na nanginginig sa takot at kaba. Hindi daw niya alam kung anong gagawin niya. Wala siyang ideya kung paano itataboy ang mga nilalang na yon. Kahit albularyo ang tatay niya ay hindi naman niya inaaral ang mga gawain nito. Biglang pumasok sa isip niya na baka ang tatay niya ang makatulong sa kanya. Kaya nagpasya siya bago pa makapanakit ang mga maligno niyang pasahero. Nung tanungin siya uli ng mga naiirita niyang pasahero ay humingi siya ng pasensya dito. Sinabi niya na humawak na lang ng mabuti ang mga ito pero huwag mag-alala dahil hindi niya hahayaang mapahamak sila. At bigla niya nang pinasibad ang jeep. Natakot at napamura sa kanya ang ilang pasahero pero hindi na lang niya pinansin. Gusto niyang makarating agad sa bayan at maibaba ang mga pasahero. Habang nagmamaneho ay mayat maya siyang nakatingin sa salamin. Naroon pa rin ang mga nilalang na yon at mukhang may balak talagang sumama hanggang sa bayan. Nang makarating sila doon ay ibinaba niya ang mga pasahero niya sa tapat ng isang simbahan. Galit na galit sa kanya ang mga iyon pero hindi na niya pinansin. Naiwan pa sa loob ang mga kakaibang nilalang na yon na hindi niya alam kung anong balak. Ilang hakbang lang mula sa simbahan ng bahay nila kaya iniwan na niya ang jeep doon at nagmamadaling umuwi para sunduin ng tatay niya. Nang makabalik sila ay nabigla din ang tatay niya nang makita sila. Agad nitong inumpisahan ang isang orasyon at maya-maya lang ay nakarinig sila ng nakakapangilabot na boses na tila dumadaing. Kasunod ang maitim na usok na pumuno sa loob ng jeep. Nang mawala ang mga usok ay nawala na rin ang mga kakaibang pasahero na sumama sa biyahe niya. Hello po, ako po si Maureen. College graduate na po ako. May i-share lang po akong naging experience ko nung high school pa lang ako. Natatandaan ko pa nung minsan ay pumunta kami sa lamay ng tatay ng isa naming kaibigan. Taga Pila Laguna ako at
Ang lugar naman na pinuntahan po namin ay sa Santa Cruz lang, kaya jeep lang ang sinakyan namin. Ayaw sana akong payagan ni mama kasi delikado daw ang panahon. Sinabi ko naman na sabay-sabay din kaming uuwi. 5 kami magkakaibigan ang nagpunta sa Lamay. Naglalaro sila ng barahan nun. Ako naman ay taga-nood lang. Nagkayayaan din silang uminom at nagdesisyon na doon na lang kami matulog. At dahil delikado na sa daan, hindi naman ako umiinom, kaya sinabi ko na mauna na akong umuwi sa kanila. Isa pa, kaya din ako pinayagan ng mama ko dahil sabi ko uuwi din ako agad. Walang sumama sa akin pa uwi kaya napilitan akong mag-isang bumiyahe. Mga 11:00 na yun ng gabi. Medyo umaambon pa. Hatid daw sana ako ng kuya ng kaibigan ko gamit ang motor. Kaya lang ay nakainom na. Kaya sinabi ko na magji-jeep na lang ako. At may masasakyan pa naman. Hinatid na lang niya ako sa sakayan ng jeep sa labasan nila. Medyo liblib din ang lugar ng kaibigan ko bago makarating sa labasan. Hindi naman ako natagalan sa pag-aantay ng jeep dahil maya-maya lang ay may huminto na. Ang kaso, nasilip ko ang loob na walang ibang sakay kundi ako lang. Lumalakas na ang ambon noon kaya wala na akong nagawa kundi sumakay na rin dahil wala naman akong dalang payong. Habang bumabiyahe ang jeep ay napansin ko na nakatingin sa side mirror ang driver ng jeep. Medyo may edad na siya. Nang inabot ko ang bayad ko sa kanya ay hindi pa rin siya kumibo. Basta panay lang ang tingin niya sa akin. Kabisado ko naman ang dinaanan namin papunta kanina sa bahay ng kaibigan ko. Kaya alam ko din naman kung saan ang daan pabalik sa lugar namin sa pila. Medyo lumakas na ang ulan habang bumiyahe na kami. Maya-maya pa ay bumilis ang takbo ng jeep na sinasakyan ko at napansin ko na nag-iba na ang daan. Kaya nagtaka ako dahil diretso lang naman ang daan pabalik ng pila at walang ibang shortcut. Isa pa, hindi naman traffic dahil 10 oras na ng gabi. Kaya tinanong ko na ang driver kung bakit umiba kami ng daan. Pero wala akong nakuhang sagot sa kanya. Gusto kong tumalon pero hindi ko magawa dahil sa sobrang bilis ng pagpapatakbo niya. At isa pa, malakas din ang ulan. Umiiyak na ako dahil sa takot. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip ng driver. Kung ano-ano na ang naisip ko rin na mangyayari sa akin. Pero nilakasan ko ang loob ko. Nakahanap ako ng tiyempo na tumalon nang dahil sa tumawid na aso. Bigla akong tumalon at mabuti na lang ay may malapit na tindahan doon. Kaya doon ako tumakbo. Hanggang sa humarurot na palayo ang jeep. Humingi ako ng tulong sa tindahan at kinuwento ang nangyari. Pero nagtaka ang tindera sa sinabi ko dahil wala naman daw siyang nakitang dumaan na jeep sa harapan ng tindahan nila. Nakaupo lang daw siya doon at kahit tunog ng humaharurot na jeep ay wala siyang narinig. Sinabi kong imposible yun dahil nakita ko nang humarurot iyon palayo. Hindi daw kaya ang nasakyan kong jeep ay ang jeep na nagmumulto ang driver. Ang kwento kasi ng tindera, mga 3 taon na ang nakalipas noon, may naaksidenteng jeep galing Santa Cruz. Wala daw itong sakay na pasahero. Nagmamadali nang makauwi ng oras na yun ng driver dahil nag-aagaw buhay na raw ang asawa niya. Sa pagmamadali daw ay hindi na nito napansin ang kasalubong na truck at bumangga siya dito. Kinilabutan ako sa kwentong yun ng tindera at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko sa oras na yun. Ang gusto ko lang talaga ay makauwi na. Mabuti na lang ay nag-offer ang tindera na ihatid na lang ako ng asawa niya kung saan ako nakatira. Hindi na rin ako tumanggi at nagpasalamat na din dahil maayos naman akong nakarating sa bahay namin ng gabing yon.